Pasensya na po kayo. Kahit gusto ko po lahat tulungan. Pasensya na po kayo ko hanggang kung saan lang yung kaya ko. Kahit gusto ko pong tulungan ng lahat. Kasi naiintindihan ko po ang kalagayan niyo. Kasi napagdaanan ko na rin po kung paano mamalimos ng konting tulong. Nakita niyo naman, kahit hindi ko pa nabayaran yung mga bills ko, tinatanong ako. Lagi akong tinatanong kailan daw ako magbabayad. Lagi akong binabulabog ng home credit. Makita niyo yan. Pero ang pakiramdam ko, hindi na balang mawalan ako ng TV, refrigerator at aircon. Basta maipamahagi ko na lang yung konting kakapiranggot na Maria ko. Nasaktan lang po ako doon sa sinabi ng matandang yun. Sana makarating sa kanya kung ano yung ginagawa ko. Kaya pasensya na kayo kung nakapagmura ulit ako. Hindi ko po sinasadya na makasakit ng damdamin. Pero sobrang po. Sobrang. I wish na katulad ng dati na kaya ko pang magbigay ng mas marami pa. I wish hindi ko na kinakailangang pumili pa kung sino yung bibigyan ko. I wish mabigyan ko kayong lahat. Nadudurog po yung pakiramdam ko ngayon. Kasi sa kabila ng ginagawa ko na isinasakripisyo ko lahat. Kita nyo naman, kaya pinopost ko lahat para maintindihan nyo na hindi ako katulad ng mga artista na para sa kanila okay lang tumulong kasi marami sila. Wala silang isinasakripisyo. Pero sa akin po, isinasakripisyo ko lahat. Pati si Kuya Frank, hindi lang siya nagsasalita. Dahil nga sa wala po akong binili na ulam niya, na mga karne, mga isda kahapon. Napilitan po siyang pinakain ko ng sardinas. Kaya nagka-allergy tuloy siya. Kaya napilitan akong bumili ulit ng isda para sa kanya. Kasi natural, hindi na lang siya umiimik. Kasi alam niya na kung ano yung decision ko sa buhay ko. Ako ang nagdedesisyon. Papasalamat ako at dahil kahit pa paano si Papa Troy na iintindihan niya at hindi siya nagsasalita na ito i-stop ko na lang. Kahit alam ko na tinitingnan din niya kung ano yung kapakanan naming mag-asawa kasi alam niya na marami pa kaming dapat na babayaran pero mas inuna ko pa kung ano yung gusto kong itulong. Pero kahit papano naman naiintindihan niya. As a matter of fact, sabi nga niya kung ano yung mga hindi ko na daw nagagamit na mga damit. Sabi niya, ipamigay ko na lang daw. Kaya sabi ko, kung malapit lang sana yung mga tao, madali ko lang dalhin. Hindi Hindi nga ako natuloy para puntahan sana sa Rizal. Sa Rizal, sa Tanay Rizal yung lote na kinukuha ko 20 hectares. Kasi sabi ko doon sa partner ko, as of now talaga,
hindi madali ang makabiyahe kasi si Papa Troy nung punta doon sa nanay niya nung nagkaroon ng birthday yung nanay niya nung June 24, eh kung hindi pa niya kasama yung pinsan niya na pulis, eh talagang hindi talaga sila makarating doon. Pero bago pa sila makalusot, sobrang katakot-takot na interrogation ang ginawa sa kanila. Kaya kahit gusto kong puntahan yung mga tao at dalhin yung mga damit ko, kung ano yung mga kaya kong ibigay, eh hindi ko po kayang dalhin kasi nga po dahil nga sa lockdown. At kahit gusto ko rin pong bigyan ang lahat, hindi ko rin po kaya dahil nga po, uunahin ko po muna. Hindi ko pa nga nababayaran yung mga bills ko. Kaya nakita nyo dyan yung home credit ko. Kung magkano, almost 50,000 na. Pero mas inuuna ko pa rin po kung sino yung mga nangangailangan at nagugutom. Ang mahirap, kahit gusto ko man po talagang bigyan ng lahat, kung ano lang talaga yung kaya ng bulsa ko. Kasi hiniling ko lang naman po yan sa boss ko. Nagpabali ako. Nagpa-advance ako katulad nung dati. At buti na intindihan niya kasi supposedly dapat hindi nga magbibigay kasi naka-advance na ako nun ng 3 million. Eh nakiusap lang ako. Kaya kahit paano sana, kahit paano, makatulong ako ng kahit barya-barya lang. Kaya yung iba po, pasensya na po kung hindi ko kayang mabigyan din. Kaya siguro yung mga naninira sa akin, siguro dahil hindi ko rin sila nabibigyan, okay, hindi ko sila mapagbigyan. Kaya ang ginagawa na lang sa akin, kaya sinisira na lang ako. Totoo po, nagmumura ako. Totoo po na malakas ang loob ko na makipaglaban. Kaso, tao lang ako. Nasasaktan din kahit sinasabi ko na hindi na ako. Hindi na ako patitinag. Hindi na ako masasaktan. Hindi na niyo ako kayang batikusin. Pero hindi po maitago yung feeling ng isang katulad ko na wala naman lang akong hangarin kundi matulungan ang kapwa ko. At kung sakali man nakapagmura ako kay Presidente, yun ay nalalang po sa talagang bugso ng damdamin ko dahil nga po sa mas inisip ko yung kapakanan ng ibang tao, kaya nga po ako nakapagmura. Pero nakita nyo naman, di ba? Ilang beses po ako humingi ng tawad. At sinabi ko na kung kinakailangan puntaan ko siya at kung kinakailangan na lumuhod ako, mapatawad lang yan dahil binura ko siya. Pero hindi naman directly na sa kanya yung murang yun, kundi dahil lang talaga sa sobrang hinanakit ko para sa mga ibang tao na nagugutom ngayon. At kaya nga, kailangan natunaw yung damdamin ko by that time na may send sa akin na message tungkol sa mga jeepney driver. Kasi iyon nga ang pinag-ugatan noon kung bakit ako nagbigay ng hinanakit noon sa Presidente. Kasi doon ako sumasang-ayon noon sa sinabi ni Vico Soto at kay Vice President na sana pagbigyan man lang kahit yung mga drivers na lang para at least kahit paano makakatulong naman doon sa mga tao na walang masakyan. At kahit paano makakatulong din sa mga frontliners din mo. Kasi hindi naman lahat ng mga frontliners ay may sasakyan. Kaya doon po nag-ugat kung bakit po ako nagbigay ng mensahe noon sa Presidente at para sa gobyerno natin. At lalong-lalo na po doon sa mga tao na hindi po nabigyan ng ayuda, hindi po nabigyan ng relief goods. Iyon nga po ang dahilan kung bakit talagang pumunta pati ako doon sa barangay para malaman po kung paano naman yung ibang tao. Hindi po para sa akin, para po sa ibang tao. Hanggang sa noong ako'y sinampahan na
ni Arnel Ignacio. Kaya sabi ko, hindi ako titigil na tumulong at ipakita kung ano yung layunin na bakit ako nakapagsalita doon. Yun po. Kaya yung unti-unti kong pamimigay, yun po ang gusto kong malaman ninyo na yung pagmumura na yun ay para rin sa inyo. Yung inuuna ko po yung sarili ninyo o kaya kung ano yung mga kapakanan ng ibang tao. Instead na sarili ko na lang sana na mabayaran yung mga bills ko. Kasi inuuna ko po yung ibang tao. Sakit. Sakit na sa kabila ng pagbibigay ko ng tulong. Sakit na pagbibigay ko ng awa sa ibang tao. Ako pa yung masama. Ako pa yung nilalait. Ako pa yung sinasabi nilang mayabang. At baliw. Minsan sana naintindihin ko yung sarili ko. Minsan sana naintindihin ko yung para sa akin kasi ngayon lang ulit ako nagkapera. Kaya pasensya na kung ano yung hinanakit ko na inilagay ko na dyan. Kasi sabi ko kay Lester Agustin, ang masakit, nag-post ako ni isa, wala man lang mag-comment. Just to show support. Yun lang po ang masakit. Pasensya na po talaga. I wish mayaman pa ulit ako para mabigyan ko lahat. Ang sakit talaga yung nakikita ko na sobrang ang daming humihingi ng tulong. Sobrang ang dami nang humihingi ng suporta o kay limos, panggamot, pangkain, panggatas. Pero kung ano lang talaga yung kaya ko ngayon, yun lang talaga. Kaya pasensya na po kayo doon sa mga taong hindi ko po napagbigyan. Ay, hinihiling ko na lang po na sana may mirakulong mangyari. Sana may mirakulong mangyari na manggaling sa Diyos. Magbigay ng mga tao natutulong kung ano man yung naumpisahan ko. O kaya'y gagaya kung ano man po yung naumpisahan ko. Yun din po ang layunin ng isang mistika. Kaya inilalagay ko po lahat dyan. Hindi po ako nagmamayabang na nagpapakita kung sino yung mga nabibigyan. Nagpapakita po ako ng mga video at mga post para alam nila. At kung sakali man po may mga tao na may gininto ang puso din at gagayahin nila yung ginagawa ko, sana po makatulong din kayo. Yun lang po.